Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Iba't ibang uri ng baril, bala at mahigit 400,000 pesos na halaga ng shabu na-recover sa isang bahay sa Angeles City. Mga call scam tumaas ngayong third quarter ng 2025 ayon sa otoridad. Inspeksyon sa mga sementeryo isinagawa na 2 linggo bago ang undas. At mga fur baby na isinama sa earthquake drill, trending. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Demand at supply ng itlog nagsimula ng tumaas ngayong Burr months. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Aabot na sa 60 tray ng itlog ang ino-order kada araw ni Junicio. Nagsimula na kasing tumaas ang demand sa itlog ngayong Burr months. Gumaganda na raw ang kalakalan. Kaya sinasamantala niya ang makapagtinda sa palengke ng kalasyaw araw-araw para makabawi sa mahinang bentahan noong mga nakaraang buwan. Dumadami na, madam. Tataas pa rin daw sabi nila. Dahil sa malapit ng Desyembre. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan na ang pagtaas ng demand sa itlog ngayong Burr months, lalo na sa napipintong pagpasok ng buwan ng Nobyembre, kung saan magsusunod-sunod ng iba't ibang okasyon. Pero we expect na medyo tataas yung demand ng itlog. Kasabay ng pagtaas ng demand sa itlog ay unti-unti na rin na dumarami ang supli ng itlog. Halos 2 linggo na rin na walang problema sa supli ng itlog sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa ilang negosyante, 2 linggo na raw na walang paggalaw sa presyo ng itlog. Pero para sa mga mamimili, mataas pa rin daw ang presyo nito. Nasa 8 piso hanggang 10 piso ang kada piraso ng itlog sa Kalasyaw Public Market. Ano lang, 2, 3, gano'n. Tingi-tingi lang. O hindi ho kaya ng tray? Opo, hindi kaya ng isang tray. Dati isang tray, kasi 125, opo. Ngayon, 270. Hindi pa masabi sa ngayon kung magkakaroon ng pagbaba o pagtaas sa presyo ng itlog sa mga susunod na araw. Pero ayon sa SINAG, karaniwan na kapag tumataas ang demand ay bahagya ring tumataas ang presyo ng itlog. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sinalakay ng mga tauhan ng CIDG sa bisa ng search warrant ang isang bahay sa Angeles City matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y bentahan ng mga iligal na armas. Hinalughog na maoperatiba ang bahay ng lalaki na kinilalang si alias Weng na dati nang nahuli sa iba't ibang krimen. Na-recover sa loob ng bahay ang iba't ibang uri ng baril, bala at mga accessories na ibinebenta umano ng sospek sa kanyang mga parokyano, kabilang ang mga sangkot sa pang-hold up at iba pang krimen. Maliban dito, nakumpiska rin ang ilang sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 400,000 pesos. Nasa kustodiya na ng CIDG Angeles City ang sospek at maharap sa patong-patong na kaso. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino pa ang mga kasabwat ng sospek sa iligal na bentahan ng armas. On August 2020, he was subjected for SW for violation of Section 28, Paragraph A of Republic Act 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ilang linggo bago ang pagbalita ng undas, puspusa na ang paglilinis ng mga taga-pangasiwa ng sementeryo. Sa Mangaldan Municipal Cemetery, handa na raw sa dagsa ng mga tao sa darating na undas. Maayos na ang sitwasyon sa loob ng sementeryo at wala nang namumuong tubig baha sa daanan. Sa labas naman ng sementeryo, may inilagay ng palatandaan at marka sa kalsada para sa mga nais magbenta sa araw ng undas. May mangilan-ngilan na ring pumapasyal sa sementeryo upang magpalinis ng puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Siniguro rin ng pamunuan ng Mangaldan Public Cemetery na gumagana ang mga solar lights sa loob at labas ng sementeryo para maliwanag pagsapit ng gabi. Hinihikayat din ang publiko na agahan ang pagpipintura at pagsasaayos sa mga puntod ng kanilang yumaong kaanak.
Ipagbabawal na kasing ipasok sa loob ng sementeryo ang mga matatalim na bagay na ginagamit sa paglinis o panlilinis ng puntod sa mismong undas. Pinaiiwas din ang pagkakalat ng basura sa paligid ng sementeryo. Samantala, 2 linggo bago ang undas, kalakalan ng kandila sa ilang pagawaan sa Santa Barbara, Pangasinan, matumal pa. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, mahigit 2 linggo na lang bago ang undas, kaya yung ilang mga pagawaan ng kandila sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan ay puspusan na rin sa paggawa ng kandila, lalo pat inaasahan nila na sa mga susunod na araw ay posible na raw dumami yung orders na kanilang matatanggap dito sa kanilang pagawaan. Matumal pa raw ang kalakalan ng kandila. Mahigit 2 linggo bago ang undas. Sa isang pagawaan ng kandila sa Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan, mahina pa ang kanilang produksyon dahil mahina rin ang bentahan nito. Ang mga ginagawa lang nila ngayon ay ang mga kandila para sa mga nagbebenta sa labas ng Minor Basilica ng Manawag. Yung production po ng kandila po natin ngayon, sir, is matumal po. Hindi katulad nung walang pandemic, maraming nag-order. Ngayon, matumal. Nagkakahalaga ng 3 piso ang pinakamurang presyo ng kandila. Ito ang karaniwang binibili tuwing undas. Kung nakakaluwag sa budget, may nagkakahalaga ng 600 pesos kada piraso. Ito yung mga scented candle at mga nakalagay sa baso. Yung presyo pa rin dati pa rin po yung presyo. Opo, wala pa rin pagtaas. Dati pa rin po. Umaasa ang mga gumagawa ng kandila na makababawi sila sa kita habang papalapit ang undas. Magiging sapat naman daw ang supply. Handa rin daw silang doblehin ang kanilang produksyon kung kinakailangan. Chris, nandito ako ngayon sa isang pagawaan ng kandila dito sa Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. At kung inyong makikita, Chris, sa aking kanan, dito usually nagaganap o nangyayari yung proseso ng paggawa ng kandila. Samantala, dito naman sa parteng ito yung nakikita naman natin na tinatawag nilang dipping process sa paggawa pa rin ng kandila. At Chris, sa aking likuran, dito naman ngayon yung mga finished product ng mga kandila dito sa kanilang paggawaan. At makakasama na nga natin ngayon si Kuya Rohel para naman i-explain at sabihin sa atin yung latest na presyuhan ng kandila. Magandang hapon, Kuya Rohel. Alin dito yung mura at saka yung mahal na kandila na ibinebenta natin tuwing undas? Ito po yung pinakamura po natin na tinatawag na waste wax po siya. Is 1 pesos per each po siya. And then, yung susunod po is ito yung tinatawag na terek po siya is 4 pesos each po siya. Saka ito po, yung tinatawag na perdon big po siya is 5 pesos each po siya. And then, ito yung perdon big na tinatawag na mas mabenta rin sa Manawag po is 25 each po siya. Okay, so ito kuya, yung mga binibenta natin tuwing undas, so mabenta. So pag naman kuya, pag Christmas season, alin naman dito yung mga kandila na mabenta tuwing Christmas season? Ito po yung pinakamabenta rin po na is tinatawag na Advent po siya. 500 po siya each po. Okay. Advent candle. And then ito po, yung 7 days po siya is 90 pesos per each po siya. Ito yung offering na tinatawag po is 45 each lang po siya. Itong 3D glass po siya is 165 po siya. Itong 3D glass is 120 po siya. Okay. Yun nga po, maraming salamat ulit Kuya Rohel at yan muna ang latest na presyohan ng kandila mula rito sa Santa Barbara, Pangasinan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Inspeksyon sa mga sementeryo isinagawa ng Kalasyaw LGU 2 linggo bago ang undas. Narito ang report. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang inspeksyon sa mga sementeryo sa Kalasyaw, Pangasinan. 2 linggo bago ang paggunita ng undas, magkatuwang ang POSO at PNP na nagsasagawa ng ocular inspection.
Plano ng LGU na magkaroon lang ng designated area kung saan pwedeng magbenta ng kandila at pagkain ng mga negosyante. Ganon din ang pagkakaroon ng designated parking area ng mga motorista. Ilang metro ang layo sa sementeryo. Nagplano kami kung paano natin bibigyan yung mga vendors natin, yung mga designated area nila na pagbebentahan talaga para maiwasan po natin yung mga congestions ng traffic natin dito. Gaya ng taon-taong ginagawa, isasara sa mga motorista ang kalsada sa bahagi ng sementeryo. Maglalabas ng traffic road advisory ang poso, kaugnay sa detour o alternate route na dadaanan ng mga motorista, lalo na ng mga pampublikong sasakyan. Mag-i-inform po kami, ma'am, through our page namin. Mag-i-inform po kami doon yung mga natin sa mga traffic, kung paano natin i-reroute yung mga pampasada. Hiling naman ng mga tricycle driver na sana'y pahintulutan silang makadaan sa kalsada kahit hanggang sa gate lang ng sementeryo para kahit papaano raw ay kumita rin sila. Maganda, sana mabuksan din. Kahit sa tricycle pwede, kaya na tricycle lang. May mali naman itong tricycle eh. Pag-aaralan daw ng poso ang hiling ng mga tricycle driver. Importante kasing matiyak ang maayos sa dalyong trapiko simula October 31 hanggang November 2, 2025. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kabi-kabilang operasyon kontra iligal na droga ikinasa ng otoridad sa iba't ibang lugar sa Cordillera. Tutukan sa report ni CJ Turida. Pinagbubunot ng mga otoridad ang nasa 6.3 million pesos na halaga ng tanim na marijuana sa isang eradication operation sa Barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Inabot ng 2 oras ang operasyon sa 2 plantasyon sa lugar. Umabot sa 31,800 na fully grown marijuana plants ang sinira at sinunog ng mga otoridad. Walang nahuling cultivator sa operasyon. Aabot sa 1,600 na fully grown marijuana plants mula sa 2 plantasyon ang binunot ng mga otoridad sa Barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Tinatayang nagkakahalaga ng 324,000 pesos ang mga sinirang tanim na marijuana. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng plantasyon ng marijuana sa lugar. Arestado ang 31 anyos na lalaki sa bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Lower Magsaysay sa Baguio City. Nakuha mula sa suspect ang halos 60,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Itinuturing na street-level individual ang nahuling suspect. Sa Lagawe, Ifugao, timbog din sa bypass operation ang 41 anyos na lalaki. Nakumpiska mula sa suspect ang halos 3,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga naarestong suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga call scam tumaas ngayong third quarter ng 2025 ayon sa global anti-scam application na Who's Call. Tutukan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Taong 2024 nang makatanggap umano ng tawag ang negosyanteng si Cassie mula sa nooy inakala niyang representative ng kanyang bangko. Tinanong nila sa akin, are you this person? Ikaw ba ito yung pangalan mo, ganyan. And then sabi ko, yes. Doon ako nagkamali na sinabi ko yes. Sabi ko, yes, how can I help you? Meron po kayong rewards. Sabi ko, okay, great. At that time, I was going to travel. So sabi ko, pwede ko ba i-convert yung rewards ko? Tapos tama, alam nila kung magkaano yung rewards ko and convertible talaga siya at the time. Pero paggising na lang daw niya kinabukasan, nakita ko na lang na my bank account was wiped out. So, and even my credit card had transactions. So, if I'm not mistaken, mga hundreds of thousands din siya. Isa lang si Cassie sa dumadaming bilang ng mga nabibiktima ng tinatawag na call scam, na ayon sa global anti-scam application na Who's Call ay tumaas ng 78% ngayong third quarter ng taon. Mula sa 34,000 scam calls noong nakaraang quarter, lumobo daw ito sa mahigit 62,000. Kasi nag-migrate na sila from text messages, mas madali na nga ho talaga yung calls. Even calls are now prompted by AI kasi. So the introduction of AI in scams has really changed the landscape of scams really pagdating sa quantitative approach. Ibig sabihin, mas marami na pag halimbawa nasa isang area ka, mas marami magte-text kasi pa isa-isa magte-text sa atin lahat. With AI now, it can be automated.
Mas madali rin daw na matrap ang mga tao sa mga tawag na kapag nagpapanggap na lehitimong promo ng mga bangko gaya ng credit card upgrades. Pero kaya naman daw ma-detect ang mga ito. They will ask you to verify your identity. Okay? Tandaan niyo po, pag sila yung tumawag, you're not obligated to give your name. Pwedeng nilang tanungin ano yung credit card number mo. Sasabihin nila, para po makasiguro ako, padadalan ko po kayo ng verification code. Yung verification code na yon, 4 or 6 digits yan. Pag binigay nyo na yon habang kausap pa kayo, ginagamit na yung credit card nyo or na-transfer na yung pera nyo sa debit card nyo. Yung 4 to 6 digits na yan po yung OTP. Ang good news, bumaba naman ang mga scam text ng halos 42%. Senyales na mas maingat na ang mga Pinoy sa mga text na may kahina-hinalang link. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, asahan na raw ang muling pamumutik-tik ng mga scam. We can almost predict na because of yung mga bonuses, so maraming financial scams, maraming mga discounts kunyari, mga loans kunyari. And because of yung medyo malalamig yung mga Pasko, so we can also predict yung mga love scams papalo rin. Kung may na-encounter kayong scam link o tawag, pwedeng isumbong sa Scam Vault PH, ang online reporting hub na katuwang ng CICC at PNP. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Libreng funeral services sa mga may hirap na pamilyang Pinoy, ganap ng batas. Naritong report. Isang taon na lang daw sana ay aabot na sa 50th wedding anniversary sina Nanay Josephine at Tatay Mario. Pero sa kasamaang palad, pumanaw si Tatay Mario. Sa lamay pa lang, halos 70,000 pesos na ang kanilang gastusin. Malaking tulong daw ang nabalitaan niyang pagsasabatas sa Free Funeral Services Act. Sana matuloy-tuloy para yung gaya namin na mahirap, masali sa ganun. Ito ang mga problemang balak solusyonan ng Republic Act 12309 o mas kilala bilang Free Funeral Services Act. Nakikita natin na by next year, we could operationalize already. Meron na tayong burial assistance under nga the assistance to individuals in crisis situation. So paitingin lang po natin yung implementasyon and titayakin nga na magiging maayos para ma-serve o ma-fulfill yung intent po ng batas. Ayon sa batas, ang mga accredited funeral establishments ang magsasagawa ng libreng serbisyo na babayaran ng DSWD tulad ng paghahanda ng mga funeral documents, pag-embalsamo, libing o cremation at interment, transportasyon ng labi, at paglalaan ng kabaong o urn para sa namatay. Isinasaayos pa ang implementing rules and regulation ng batas. Papatawan ng multang aabot sa 400,000 pesos ang mga puneraryang tatangging magbigay ng libreng serbisyo. Magmumulta rin ang mga taong manlilinlang sa pagkuha ng benepisyo sa halagang 500,000 pesos at 6 na buwang pagkakakulong. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ang kawayan hindi lang nakakatulong sa kalikasan, pwede ring gawing pangkabuhayan. Yan ang muling itatampok sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na, ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Ituturo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ng mga ito. May tour din sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede kayong tumawag, mag-email o bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang 27 anyos na welder sa drug buy-bust operation sa Purok Amihan, Barangay Barrera, Cabanatuan City gabi nitong Lunes. Nasa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu ang nakuha mula sa sospek na kabilang sa listahan ng mga high-value individual. Ayon sa PNP, matagal nang minamanmanan ng sospek
na nagsisilbing courier ng droga na nanggagaling sa Metro Manila. 4 na plastic sachet ang na-recover mula sa suspect na naglalaman ng hinihinalang shabu at ang ginamit na marked money. Sa kabuuan, umabot sa 100 grams ng shabu na nagkakalaga ng 680,000 pesos ang na-recover sa suspect. Wala pang pahayag ang suspect na maharap sa kaukulang kaso. We will be subjected to inquest proceedings and then we will endorse a case of violation ng Section 5 and 11 of Republic Act 9165 or yung Dangerous Drug Act. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,665 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, nananatili ang tsansa nitong maging bagyo at kung sakaling pumasok sa PAR, sa mga susunod na araw ay tatawagin itong Bagyong Ramil. Sa initial na datos ng Pag-asa, posible itong tumama at dumaan sa Northern Luzon sa weekend. Pwede pang magbago yan kaya patuloy na tumutok sa updates. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa pero dahil sa easterlies, northeasterly wind flow at localized thunderstorms, makakaranas pa rin ng ulan ang ilang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Bantay Presyo Guide ipinaskil sa loob ng Calasiao Public Market para maiwasan ang overpricing ng mga negosyante. Narito ang report. Ipinaskil sa loob ng palengke ang malaking tarpaulin kung saan nakaimprenta ang updated na presyo ng mga bilihin sa Calasiao Public Market. Ito ang Bantay Presyo Guide na layong maprotektahan ng mga consumer sa posibleng pananamantala ng ilang negosyante. May binuong timang market division na nakatutok sa regular price monitoring update. Kasunod ito ng ibinabang memo ng alkalde ng bayan. Every week, nagkakanda kami ng monitoring at checking ng mga commodities, ng mga presyo ng ating mga bilihin dito sa ating public market upang sa ganun ay mabantayan natin kung tumataas, bumababa or may gumagawa ng hindi maganda sa ating mamimili. Minsan mas okay na may price guide para po mamonitor din ng mga namimili ang presyo po. Dapat hindi lalampas sa nakapaskil na price guide ang presyo ng bilihin sa palengke. Hinimok ng market division ng publiko na agad i-report sa kanilang tanggapan sakaling may negosyanteng overprice sa mga ibinibentang produkto. Minomonitor namin sila everyday para ma-check natin kung talagang sumusunod sila. Panawagan naman ng ilang consumer na dagdagan ng mga nakapaskil na price guide sa loob at labas ng palengke. Siyempre, kung ikaw mamimili, nagmamadali ka, pupunta ka pa dun sa office nila para titignan mo yung price guide. Parang hindi yun. Dapat meron pang iba na paglalagyan. Oo, para siyempre makita ng mga customer. Ganun. Ayon naman sa market division na may mga iimprenta pang guide price na ipapaskil sa palengke. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng Santo Niño, Cagayan, ang mga dumaraang motorista sa Tungtung Bridge. Ayon sa LGU, nakita ng depekto ang pundasyon ng tulay pati na ang mismong daanan nito. Ang tulay ay bahagi ng municipal road sa barangay San Manuel na nagdurugtong sa mga bayan ng Piat, Santo Niño at Lasam. Ito rin ang pangunahing daan na nagdurugtong sa pangalawang distrito ng Cagayan matapos na bumagsak ang Pigatan Bridge sa Alcala. Ilang opisyal ng barangay sa Saragosa, Nueva Ecija nananawagan sa DPWH at ICI na inspeksyonin ang flood control projects sa lugar. Ang detalye sa report.
Nananawagan ang mga opisyal ng Barangay Santo Rosario Yang sa Zaragoza, Nueva Ecija sa DPWH at Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang umano'y nawawala at substandard na mga flood control project sa kanilang lugar. Ayon sa punong barangay, 3 flood control projects ang ginawa ng Nueva Ecija DPWH First District Engineering Office sa Santo Rosario Yang, Santo Rosario Old at Macarse. Kabilang ang ginawang flood control project sa gilid ng Rio Chico Bridge na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. So ito po yung isang papel na para dito. Pero yung dalawa, wala po akong alam doon. Wala tayong pinirmahan doon. Meron daw proyektong dalawa pa. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Zaragoza, Nueva Ecija, existing naman ang mga nasabing proyekto. Nagbibigay rin umano ng accomplishment report ang DPWH sa munisipyo patungkol sa kalagayan ng mga proyekto. Wala namang nawawala. Existing naman dyan lahat. Hindi man kami nag-i-inspect, pero meron naman silang mga project engineers na dumadaan dito and nakikipag-coordinate at nagbibigay ng report, lalo na yung kanilang accomplishment report. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan ng pahayag ang pamunuan ng Nueva Ecija DPWH First District Engineering Office. Nauna nang sinabi ng DPWH na makikita naman sa mga nabanggit na lugar ang mga proyekto. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga nahuhuling isda sa Dagupan City, kakaunti pa rin sa kabila ng maayos na lagay ng panahon ayon sa mga mangingisda. Naritong report. Ilang araw nang maayos ang lagay ng panahon sa lalawigan ng Pangasinan, kabilang na ang lungsod ng Dagupan. Banayad din ang alon sa baybayin. Pero sa kabila ng nararanasang maayos na panahon, idinadaing pa rin ng mga mangingisda sa Barangay Bunuan Gazette ang kakaunting huling isda mula sa kanilang ilang araw na pagpapalaot sa dagat. Kunti-kunti lang yung makukuha nila. Nung nakaraan, marami. Pero ngayon, hindi pa alam mo, meron. Ayon kay Mang Ramon, ang nahuling 3 kilong sari-saring isda ng mga kapwa niya mangingisda kahapon, kulang pa na pinaghatian nilang 6 na magkakasamang pumalaot. Kaya ang ilan, sa halip na ibenta ang mga isda para kumita, pinangungulam na lang ng kanilang pamilya. Ang iba naman nangongolekta na lang ng shellfish na nakukuha sa dagat at saka ito ibebenta ng 50 pesos kada tabo. Sa tala naman ng Pag-asa, may posibilidad umanong makaranas ng maulang panahon sa darating na weekend dahil sa paglapit ng namuong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa extreme northern Luzon. So pagtaas mo nito, lalo-lalo dyan sa may area ng malapit dito sa extreme northern Luzon na, asahan natin na magkakaroon tayo ng gale warning o pagtaas ng baybayang dagat natin. Ayon sa mga mangingisda, baka hindi na naman sila makapalaot dahil sa posibleng epekto ng LPA na may tsansang maging bagyo sa mga susunod na araw. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. At kung lindol, preparedness naman ang pag-uusapan, no one is left behind dapat. Kasama rin dapat sa paghahanda ang ating mga beloved pets. Ganyan ang idinemo ng fur mom of 2 na si Hughes Cooper Francine Torres. Tinuruan niya ang mga asong sina Nuggets at Maki kung paano magtago sa ilalim ng upuan at lamesa. Sa tulong ng ilang dog treats, napasunod naman ang Shih Tzu at Golden Retriever. Hindi man daw maging muscle memory ng mga aso ang duck cover and hold, at least daw ay may hint o ideya sila. Ang mga kanyang fur babies kung saan pwedeng magtago in case of emergency. Ang video mahigit 760,000 na ang views. Mga kapuso, 71 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak
na paglilingkod sa bayan.